Pag lagi ka nagpipray, lagi kang panalo. Pag tumigil ka, diyan ka matatalo. Ilagay ng Holy Spirit sa inyo yung Luke 18:1. Huwag daw po tayong tumigil manalangin. Hindi kasi ibig sabihin na nag-pray po tayo, hindi siya sumagot. Nung una tayong nanalangin mula sa pusong malinis, timilo at may kabigatan na totoong panalangin, sumagot po siya. Hindi lang natin nakita. Pero dapat tayong maniwalang sumagot siya. Eh bakit tayo naniniwala? Sabi niya pag tumawag kayo sa akin, sasagot ako. Sabi niya. Ano man ang hingin niyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay ko. Sabi niya yun. Pero John 5:14-15, pagkalooban ng Diyos, ang hinihingi niyo, ibibigay ng Ama. Meron kayong confidence na hinihingi niyo dahil kalooban ng Ama ay didinig niya. At dahil kayo dinidinig niya, mapapasa inyo nga ang hinihingi niyo sa Kanya. Sabi niya yun Ay kung bakit hindi kagad natin nakita kasi inaayos niya yung sitwasyon. Especially, ang involved marami. At ikalawang reason, yung diablo umu-oppose, nakikidigma. Kaya sa patuloy mong pananalangin, yung diablo laling nangihina hanggang isang araw, malnourished na siya at magsasabing, I give up. Kaya pag tayo po ay tumitigil manalangin, yung diablo lumalakas. Pero pag tayo po ay nabubuhay sa panalangin, yung diablo nangihina, nagmumukhang kawawa at nagsasabing, I give up. Kaya maintindihan nyo kung gaano kahalaga ang panalangin. At hindi lang gaano kahalaga kung gaano siya ka-effective. At hindi lang siya gaano ka-effective kung gaano siya ka-powerful. Tatlong bagay yung dapat niyang maunawaan. The importance of praying like Jesus, the effectiveness of praying like Jesus, and the power of praying like Jesus.